tayo po'y sumamo sa mahal na Panginoon. Yes, Lord, dear Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you so much, Father, for this wonderful evening that you have given us, Lord, to share your word, O God. Hallelujah. We ask you, Lord, to please forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. We ask you, Lord, to the leading prayer for our dearly beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, anoint thy word, O God. Help me to bring forth thy message and remove all hindrance and bind the power of darkness, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos sa gabing ito, mga minamahal. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Praise the Lord. At itong ating topic sa gabing ito, mga minamahal, ito po ay controversial minsan sa ating panahon sapagkat ito'y nakikita natin sa ating panahon ngayon. Ito nga tinatawag na same-sex marriage. So ang ating topic ngayon is about marriage and same-sex marriage. Yung pong bagay na dapat nating maintindihan. Sapagkat maraming tayong mababasa ngayon sa mga pahayagan, ito'y pinagdidibatihan dito sa Kongreso at mga minamahal sa Senado, itong tinatawag na same-sex marriage. So ating pong ipaliwanag sa banal na kasulatan sa magitan ng salita ng Diyos, mga minamahal upang at maintindihan natin, ito nga tinatawag na same-sex marriage. O ano po ba itong tinatawag na marriage sa Biblia? So mga kapatid, purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sa ating pagpatuloy, mga minamahal, praise the Lord. So dito po mga minamahal, sa banal na kasulatan, ating pong buksan natin banal na kasulatan. Dito po sa Matthew chapter 19, verse 3 and 4. Basahin ko po sa Biblia, mga minamahal, Matthew chapter 19, verse 3 and 4. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, It is lawful for a man to put away his wife for every cause. And he answered and said unto them, Have you not read that he which made them as the beginning made them male and female? And ito po maliwanag po mga kapatid. At ang sabi po ng banal na kasulatan sa verse 5, And he said, For this cause shall man leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and they shall twain shall be one flesh. Therefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. So mga kapatid, dito po sa banal na kasulatan, ating pong mabasahin ang banal na kasulatan about what the Bible teaches about marriage bago tayo papasok dun sa tinatawag na same-sex marriage. So ang mahal na Panginoon po, mga minamahal, marriage was instituted by God at the beginning. Sabi nga po ng banal na kasulatan, marriage is ordained by God. It is ordained by God, ibig sabihin ito'y plano ng Diyos. After God created Adam and placed in a beautiful garden in Eden, and God saw it was not good for Adam to live alone. So he need a suitable companion to share his life. So marriage was the answer of God. So marriage is ordained by God to promote human happiness and holiness. Ang pag-aasawa na po ay plano ng Diyos sa tao. Ito'y plano ng Diyos. Sapagkat ang nilalang ng Diyos nung una, si Adan. Dahil nakita ng Diyos, si Adan ay nag-iisa, so kailangan niya ng kasama. So sabi ng Biblia, pinatulog ng Diyos si Adan at kinuha yung tadyang. Sa Bisaya, gusok. At ito po'y ginawa ng babae at ibinigay sa kanya. So, marriage was ordained by God. Mga minamahal, it is ordained by God, originated from God. Ito'y galing sa Diyos, mga minamahal. To promote human happiness and holiness. So, pang tao po'y liligaya. And another thing for itong tinatawag mga minamahal, ito pong for holiness. Para po mga minamahal, maging banal sila. So, purihin po nga ating mahal na Panginoon.
So marriage was designed, mga minamahal, to those created male and female. Sa Matthew chapter 9 verse 4, babae at lalaki ang nilalang ng Diyos. So ulitin ko po, babae, lalaki ang dapat mag-asawa. For reproduction ba? Para sila'y magkanak. Sabi na kung puros babae yan, hindi rin magkakanak. At kung puros lalaki yan, hindi rin po yan magkanak. Mga minamahal. So male and female, sabi mo ng Biblia. Marriage is for man and wife who become one flesh, produce offspring, para sila po ay magkaanak. Sabi po ng Biblia. So ito po ay para sa lalaki at babae upang produce offspring, para sila po ay maglahi. Di ba yung mga, yung ating mga, yung manok, merong lalaki yun para maglahi, para mga anak, yung babae. Ganon din po sa mga hayop. So tayo po mga minamahal, tao po nilalang ng Diyos. Ganon din po mga kapatid. So marriage is a union that God joins, not the state. Ulitin ko po. Ang pag-aasawa po, itong marriage, is a union that God joins. Ibig sabihin, marriage is, ito na tinatawag mga minamahal na ang Diyos ang nasa gitna. Ibig sabihin, it is endeavor, spiritual endeavor. Ang pag-aasawa po ay nandiyan ang mahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, God joins. Sabi nga po mga minamahal, not the state. So wala rito ang state. Diyos muna ang nandyan mga kapatid. So man may try to put asunder, but only God puts asunder. Sabi po ng Matthew chapter 19 verse 6. Sabi po ng Matthew chapter 19 verse 6, mga minamahal, na, and I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it for fornication, and shall marry another, committed adultery. And whoso married her which is put away, that commit adultery. So sabi po ng Biblia, what God has joined together, let no man put asunder. Ang pinagsama raw ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, kaya dito po sa atin, bilang mga anak ng Diyos, walang divorce. Divorce is not the plan of God for mankind. I repeat, ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos para sa tao. Mga minamahal. So marriage is a sacred thing, mga minamahal. Ito'y banal. Kaya nga po, pag pumapasok yung mga tao doon sa mag-asawa, meron sinabi na, till death do us part. Kamatayan lang ang makapag-iwalay sa atin. Sabi nga, mga minamahal, for better or for worse, sa kalipay o kasakit, o tinatawag na in health and in sickness, kahit sa karamdaman, mga kapatid. Kaya maliwanag po, kailangan maintindihan natin to. Minsan kasi nalulungkot tayo kapag meron tayong nabalitaan na yung babae nangaliwa. Kawawa naman yung lalaki. Wasak yung pamilya. Kasi kulang sila ng salita ng Diyos. Kulang sila ng kalaman sa pagiging mag-asawa. Kaya po mga minamahal, talagang hindi basta-basta itong pumapasok sa buhay mag-asawa. Kaya nga po mga tinuturo natin na divorce is not a plan of God for mankind. Mga minamahal, divorce is a sin. Ulitin ko po, divorce is a sin. Kasalanan. Ako po galing sa iba't ibang bansa. Sa ibang mga bansa na kinapuntuhan na merong divorce, kawawa yung mga bata. Mga minamahal, kagaya ng bansang Canada, bansang Australia, America, may mga divorce dyan. So mga minamahal, pag ayaw mo na divorce, para nagpalit ka lang ng gamit, para nagpalit lang ng sasakyan, bibili ng bagong sasakyan, parang ganon. Mga minamahal, talagang hindi po pwede. Mga minamahal, ulitin ko po, sabi po ng banal na kasulatan, what man hath joined together, let no man put asunder. Let no man separate. Ibig sabihin, hindi sa pwedeng paghiwalayin. So mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, sabi po mga kapatid, praise the Lord, na one may divorce and remarry but still commit adultery. Pag ang tao po ay nag-divorce at nag-asawa,
still commit adultery. Sabi po ng Matthew, chapter 5, Matthew chapter 5, verse 31 and 32. Basahin natin po sa 31 and 32. Sabi po ng Bible, mga kapatid, it hath been said, whosoever shall put away his wife, let give her a writing of divorcement. But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced committed adultery. So mga minamahal, pag nag-divorce sila at nag-asawa, they commit adultery. Maliwanag po mga kapatid. Halimbawa, yung mag-asawa, o mag-divorce tayo, pagkatapos hanap na naman ng ibang partner, mga minamahal, they commit adultery. Sila po'y nagkasala. Sumalit, for a cause of fornication, mga minamahal, pwede siyang mag-asawa muli, yung inosente. Halimbawa, yung asawa mo nangalanan ng babae, sumama sa ibang babae, o nangabit, o nagkaanak doon, gusto nang humiwalay sa iyo, pabayaan mo. Sabi ng Biblia, ikaw pwede kang mag-asawa dahil inosente ka. Mga minamahal. Kaya pwede kang mag-asawa, sabi po ng Biblia, caused for fornication. Ulitin ko po, para hindi po tayo mga minamahal, God allows divorce only for fornication and remarriage by the innocent. Sabi po ng ating nabasa sa Matthew chapter 19 verse 9, for cause of fornication, kung merong nangyayari nga, tinatawag na adultery o fornication, pagkikisama sa iba, kahit mag-asawa na yan, halimbawa yung lalaki, mga kapatid, nakakita ng medyo bata. Ganun yun, di ba? Right. Yung sexy. O, nandun na naman yung isip niya. Iwanan yung kanyang asawa at sasamahin yung sexy. Babayaan mo. Yung inosente, pwede siyang mag-asawa uli, mga kapatid, sa kanyang maibigan na, halimbawa na, Kristiyano. O, lalong maganda, pumili tayo ng mga Kristiyano mabait, mga minamahal. Kaya po mga kapatid, ulitin ko po, ang pag-asawa ay sagrado. Pero ang lalaki, halimbawa yung babae nag-commit ng fornication, except for fornication, cause for fornication, pabayaan mo siya. Ikaw, inosente ka, mamaya pwede ka mag-asawa, hindi ka nagkasala. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. So mga kapatid, ulitin ko po mga minamahal, God's plan and standard is one man and one woman joined together in marriage. Dissoluble only by death. Ang makapagwasak lamang po yung kamatayan. Ang ating Panginoong Jesucristo give an exception, namely fornication, in marital unfaithfulness and includes adultery or any kind of sexual immorality. Kapag nangyari yung sexual immorality o yung tinatawag na fornication o adultery, so yung inosente, nagbigay ang Diyos ng excuse ba? Mga minamahal, para sa inosente. Yung hindi, ikaw mabait ka, yung asawa mo palikero, ang daming babae, mga minamahal, pwede kang magkaroon kayo ng divorce at pwede kang mag-asawa na inosente na babae. Purihin ang mahal na Panginoon. So maliwanag po mga kapatid. So mga minamahal, ulitin ko po, God allows divorce only for fornication and remarriage by the innocent. Sa Matthew chapter 19, verse 9. So ulitin ko po mga minamahal, God give an exemption. Yung po sinabi na fornication, marital unfaithfulness, and includes adultery or any kind of sexual immorality. Therefore, divorce is to be permitted, mga minamahal, when sexual immorality is involved. So, una po mga minamahal, kailangan po talagang merong yung tinatawag na proven ba, na talagang minsan ganon, di ba mga minamahal, minsan nag-abroad yung lalaki, pagdating niya wala na, yung asawa niya doon na nakisama na doon sa iba.
So, merong fornication na nangyari. Merong sexual immorality. Merong adultery nangyari. So, ikaw na inosente, pwede kang mag-asawa, mga kapatid. So, mag-ayusin sa husgado yung annulment. Maari, mga minamahal. So, pwede mo rin silang kasuhan ng adultery. Mga preso yun, mga kapatid. So, mga minamahal, ngayon po, mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sex in marriage is honorable. Sex outside marriage is sin. From the book of Hebrew, chapter 13, verse 4. Mga kapatid, basahin ko po sa Hebrew, chapter 13, verse 4. Sabi po ng Biblia, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But also whoremongers and adulterers, God will judge. So mga kapatid, ang Diyos po meron siyang tinatawag na standard. Marriage is honorable in all. God has high standard for His people in marriage and sexuality. Mga minamahal, yung po nga, ang kailangan, yung pong babae, yung marumunang mangyayaring kasalan, hindi yung, ang panahon ngayon, hindi, iba. Mga minamahal, nandun na nag-live-in na. At may bunti, malaki na yun siya, doon sila magpapakasal. Doon sila mag-asawa. Hindi po yun ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Marriage is honorable in all. Ibig sabihin, ang pag-aasawa ay sagrado. Amen. So, ulitin ko po, mga kapatid, kailangan walang mangyayaring yung sex outside of marriage is not ba? Ibig sabihin, hindi dapat mangyari, is sin, mga kapatid. Para pagpalain kayo ng Diyos, kailangan mag-asawa yung talagang malinis ba? Amen. Hindi yung mga minamahal malaki na yung tiyan, doon pa mag-aasawa. Mali po yun, mga kapatid. Sabi ba na kasulatan? Bakit po sabi po ng Biblia, mga minamahal? Adultery, sexual intercourse before marriage, forbidden. Sensual activity, homosexuality, and degrading passion are considered grave sins in God's sight, since they are transgressions of God's moral law and defiling of the marriage relationship. Kaya po yung mga ganong bagay-bagay, mga kapatid, iwasan po para hindi magkasala sa harap ng Diyos. Alam nyo, may darating na palo yun eh. Ako marami akong experience. Yung mga ganon na nagsama na, buntis na, bago magpakasal, may mga palo yun. Mga kapatid, ulitin ko po, nakikita ko at napapansin ko kasi. Kaya sabi ko, mahalaga talagang sumunod tayo sa salita ng Diyos, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos para tayo po'y karapat dapat malinis sa harap ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. So ulitin ko po, mga minamahal, ito pong pag-aasawa ay sagrado sa harap ng Diyos, kaya hindi pwedeng yung meron nangyayaring immoralidad, meron nang ginatawag, mga minamahal, na adultery, sexual intercourse before marriage. Ulitin ko po, for our transgressions of God's moral law. So mga minamahal, sexual impurity includes not only forbidden intercourse or consummated acts, but also involves any act of sexual gratification in another persons other than one marriage partner. Mga minamahal, ito po, mga kapatid, ay binibigyan tayo ng babala ng Diyos na maging huwag tayong mag-commit ng tinatawag na sexual intercourse sa iba. Kasalanan po yun, mga kapatid. Kailangan, mga minamahal, sagrado, banal. Kaya po, ngayon, dito po tayo sa same-sex marriage naman. Yung same-sex marriage po, ulitin ko po, hindi po yan ang kaplano ng Diyos. Kung sinasabi nilang ito ang dapat ngayon, ulitin ko po, same-sex marriage will probably be a controversial issue, no? Mga minamahal. Subalit, ang church po, tayo pong ang iglesia po, mga minamahal, hindi po yun ang plano ng Diyos. Ulitin ko po, ang nilalang ng Diyos, babae at lalaki. Amen. Lord. Yung pong homosexuality,
ito po'y karumaldumal, lesbianism, passion, karumaldumal din po yan, yung babae tomboy. Sa Revelation, sa Romans chapter 1, mga minamahal, kung ating basahin ang banal na kasulatan, ito po'y sinabi ng Biblia na talagang binigay sila ng Diyos sa karumihan. Romans chapter 1, sabi po ng banal na kasulatan, chapter 1, verse, dito po tayo mga kapatid sa verse 24. Sabi po ng verse 24, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Oh, mga minamahal, in verse 27, and likewise also the men living the natural use of the woman, burning their own lust one towards another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which what met. Oh, kaya po mga reprobate ang tawag ng Diyos, mga minamahal. Oh, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness. Mga minamahal, yun po yung mga tinatawag na, nandiyan na po yung mga minamahal na homosexuality as lesbianism. Ibig sabihin, ang primary sign of God's abandonment of any society or people is that they become obsessed with sexual immorality and perversion. Ito po'y tanda na, sabi ng Biblia, they gave him up. Ibig sabihin, pinabayaan sila ng Diyos. Ibinigyan sila ng Diyos sa kahilayan. Mga minamahal, ito po'y signs na gi-abandon ng Diyos. Pag nangyayari itong mga ganitong panahon, yung sexual immorality, yung lesbianism, homosexuality, yun po'y tanda na galit ng Diyos. Mga kapatid, maniwala kayo sa akin. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan. At yan po'y karumaldumal sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya po mga kapatid, ang Biblia po mga minamahal nagturo na bawal po yun, mga kapatid. Na yung mga ganun mga ginagawa ng tao, mga minamahal, na talagang karumaldumal sa harap ng Diyos. Kaya po mga kapatid, huwag magyari sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. No? Yung po nga, binigay sila ng Diyos sa tinatawag na, ulitin ko po, a primary signs of God's abandonment of any society of people is that they become obsessed with sexual immorality and perversion. Oh? The term God gave them up means that God abandoned these persons to incentivize lust. The term lust, of their own hearts, ibig sabihin, denotes a passionate lust for forbidden sexual pleasure. Grabing makarumaldumal na tinatawag na kasalanan ang nakikita natin ngayon. The three stages of abandonment of impurity. Una po, mga God giving them over to sinful sexual pleasure that degrades the body. Another thing, God gave them over to shameful homosexual or lesbian passion. Another thing, God giving them over to a depraved mind. Their mind justify their unrighteous action and they become continually preoccupied with evil and the pleasures of sexual sin. Ito po yung mga signs, tanda na gi-abandon ng Diyos, mga minamahal, ang mga tao. Ang kaligayahan nila nandun sa tinatawag na immoral, sexual immorality. So mga kapatid, maliwanag po. Kaya po mga minamahal, yung same-sex marriage, men for men and women for women, ito po'y karumaldumal sa harap ng Diyos. Hindi po yan ang plano ng Diyos para sa tao, mga kapatid. I repeat, marriage is ordained by God for men and women. For men and women, male and female. Ibig sabihin, babae, lalaki, mga minamahal. Hindi po para sa same-sex marriage. Marriage is ordained by God. And I repeat, during the days of Adam, after God created Adam and placed in a beautiful garden in Eden, and God saw it was not good for Adam to live alone. So he needed a suitable companion to share his life. So marriage is answered by God.
The Lord our God gave Adam and gave to Adam, mga minamahal. So ito po ang plano ng Diyos. Hindi po babae, babae, lalaki, lalaki. So ulitin ko po, mahalaga po, maintindihan po natin ito para tayo po hindi mahulog sa sumpa ng Diyos, galit ng Diyos. Mahalaga po ito para maintindihan natin para tayo rin po ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. So ito po mga minamahal ay pagtuturo sa banal na kasulatan upang maintindihan po natin na ano ba itong same-sex marriage, ano ba itong kalooban ba ng Diyos ito. Mga minamaliwanag po, sabi po ng Biblia. Ulitin ko po mga kapatid, ito po ay banal, sagrado sa harap ng Diyos, kaya gawin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. So purihin ng Diyos, mga minamahal, ulitin ko po, yung Sodoma Gomorrah, sinunog ng Diyos because their sin is great. Bakit great? Nandoon yung homosexuality and lesbian passion, mga minamahal. Kaya po sinunog ng Diyos dahil nagalit ang mahal na Panginoon. So wala na po tayong oras mga kapatid, no? Tayo po yung magkaisang manalangin, nawa itong ating napag-aralan, makaragdag sa atin ng kaalaman sa buhay mag-asawa, sa buhay, paano pumasok sa buhay mag-asawa, mga minamahal. Ulitin ko po, marriage, it is ordained by God. Before, when to enter marriage ba? Ibig sabihin, kailan tayo papasok? After much more prayer and God leads you to marry. Another thing, mga minamahal, kinakailangan wait for love. Infatuation is not enough, mga minamahal. Kinakailangan maintindihan po natin ito para sa ikabubuti natin. Kinalatan niya financialist, tinatawag na security ba? Hindi po yung wealth. Meron tayong naipon na kahit kakaunti. Hindi, not for wealth but for security, mga kapatid. So marriage is not for a child, for the child, but for the tinatawag na mga minamahal na meron ng isip ba? Because they take a big responsibilities, mga minamahal. So marriage is not for youth, but for matured na po, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. So tayo po magkaisang manalangin, mga minamahal, sa ating mga pangailangan sa gabi ito. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan. Salamat pong marami sa oras na ito, O Diyos, sa amin na pag-aralan patungkol sa buhay mag-asawa, O Diyos. Dalakilang Diyos, o nandalangin namin, beloved pastor, pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos, maging sa lahat ng mga prayer request ng mga kapatiran, sa lahat ng may karamdaman, mga problema, bigyan mo ng kalutasan, kagalingan, pagpalain mo po ang bawat isa sa lahat ng bagay, financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway, ang lahat ng uri ng karamdaman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po, Manal. We love you so much. But our dearest Jesus loves you more. Good night and God bless po. Ibigay ko